Ako si Lynn, OFW dito sa Hong Kong. So for today's video, samahan nyo nga ako at i-voice over ko nga. Matagal ko na tong video guys, nung bago mag Chinese New Year na kung saan naglinis talaga ako dyan sa baba namin. So nasa basement pala ako guys at 5 palapag nga yung bahay ng aking mga amo na kung saan nga ay sobra talaga ang linis dito, charot lang. So nakapokus talaga ako sa paglilinis, wala akong alaga maghapon mag-isa, maghapon na kumakain, charot. Nanonood pala. Basta guys, bahala na talaga ako sa life ko. Basta 5 palapag yung bahay ng amo ko. So sabi pala ng amo ko ay check ko daw yung kotse. Dahil napakadami niya daw kape sa loob. So mahilig yung amo ko dun sa nakalata na kape na kung saan guys ay binibilhan niya din ako. Alam niya naman na hindi ako nagkakape pero kuha lang ako ng kuha ba. Meron na akong 5 sa ref, baka gusto nyo. So ang mga sapatos pala namin ay nandito sa basement na kung saan kailangan ko talaga siyang i-dehumidifier para matanggal yung mga amoy-amoy ba. At saka minsan pinapaarawan ko din siya at sini-check-check ko kasi baka nag-moist na. Kasi madalas guys dito sa basement namin napakabasa ba. Kaya steady talaga yung dehumidifier. Grabe talaga kadami ng mga sapatos nila. Kailan talaga kaya sila mamimigay? Alam nyo ba guys na ang namimigay lang ng sapatos ay yung sir ko dahil tsaka lang yan bibili kapag papalitan niya yung shoes niya. Tapos yung mga shoes niya mga bago. Pero tong madam ko at saka tong alaga ko, padami ng padami yung sapatos, hindi man lang magbigay. Lalo na ka-size ko pa naman yung alaga ko. Lagi kong pinapaalala sa kanya na i-check niya yung mga sapatos. Sabi niya, oo siya ng oo. Hinihintay-hintay ko ba? Nasukat pa naman sa paa ko, nakapili na rin ako kung alin dyan yung gusto ko, pero hinihintay ko na lang kung kailan talaga nila ibigay. O, di ba relate na relate kayo kasi marami sa ating mga OFW yung talagang mga gamit ng mga amo natin na binibigay sa atin is maraming magaganda pa talaga kaya sinisave talaga natin at pinapadala natin sa Pinas o di kaya ay ginagamit natin. Pero ako guys, pag binibigyan nila ako, hindi ko talaga ginagamit, lalo na yung mga damit-damit ng alaga ko o kaya ni madam. Ay baka pagkamalan ako ni sir na ako yung anak niya tapos ako yung asawa, charot. So guys, while I am cleaning, let me share with you my experience when I was bago here in my amo ko, charot English. So seryoso na talaga tayo guys. Alam nyo ba nung bago ako dito sa amo ko ay ang hirap mag-adjust. Lalo na yung bahay napakalaki, 5 palapag tapos hindi ko maintindihan kung ano yung uunahin ko. Tapos yung pagluluto pa ng pagkain nila sa umaga guys, lalo na pagsabay-sabay sila. Kasi yung pagkain talaga nila guys is napaka-arte. Unti-unti, tas napakadaming iba't ibang klase. So, nung una ako, kahit yung pag-slice ko nga ng prutas, sinisita talaga ako ng sir ko noon. Yung amo kong babae, hindi talaga siya masyadong maarte. Basta bigyan mo siya ng pagkain, tapos appreciative talaga siya. Yung amo kong lalaki noon, grabe, napakahirap niyang pakisamahan. Tas ang dami niyang sinisita nung bago ako. Pero hindi naman yung nagagalit sila, pero madami pa rin sinisita and by that time, sobrang nahihirapan talaga ako na mag-adjust. Kaya guys, maniwala kayo sa akin, kahit mabait ang mga amo dito sa Hong Kong, ang hirap pa rin talagang mag-adjust dun sa kultura, sa pagkain, at yung mga rules nila sa bahay na dapat talaga nating sundin. Kaya kung bago ka dito sa Hong Kong, sa simula talaga mahirap pero masasanay ka din at mai-enjoy mo na lang yung trabaho mo. Tapos try and try lang hanggang sa makahanap ka ng maayos na amo dahil ang Hong Kong masarap magtrabaho dito lalo kung mababait ang iyong amo. O siya, hanggang dito na lang muna. Follow my page for more.